Simulan natin sa global na krisis sa enerhiya ngayon. Pag-usapan natin ang shell shock. Sa North Ride, walang masasakyan. Walang laman ang billboard, patay ang mga gripo. Pabago-bago pa rin ang presyo ng langis, pati na ng Brent crude. Ang epekto ng mga nangyayari sa gitnang silangan ay totoong-totoo dito sa mga kalsada. Opisyal lang nahihirapan ang pandaigdigang ekonomiya dahil tuluyang sinarado ng rehime ng Iran ang Strait of Hormuz. Ang matinding epekto nito ay kumakalat na ngayon sa buong mundo. Naubusan ng gasolina ang malalaking bansa, kaya milyon-milyon ang nakakaranas ng brownout, sarado ang mga paaralan, at nagrarasyon ng natitirang gas. Kaya, sa unang pagkakataon, nagpakawala ang US military ng isang advanced na fleet ng mga walang tripulanteng pangkombat na drone boat sa isang aktibong war zone para muling buksan ang daanan ng tubig. Parang robotic na speedboat ang mga ito. Kumpirmadong unang ginamit ng Pentagon sa Operation Epic Fury. Ang mga speedboat ay opisyal na tinatawag na US Navy Global Autonomous Reconnaissance Craft o GARC. Mga 5 metro o humigit kumulang 16 na talampakan ang haba ng mga ito. Pwede silang gamitin sa pagmamanman o bilang kamikaze laban sa mga mabilis na bangkang pang-atake ng Iran. Pinatunayan ng Ukraine ang konseptong ito nang patigilin nilang Black Sea Fleet ng Russia gamit ang mga drone boat na may pampasabog na nagkakahalaga ng mga 1.4 milyon bawat isa. Para sa konteksto, ang Iranian na anti-ship cruise missile ay ilang milyong dolyar, habang ang US destroyer ay umaabot ng bilyon. Kaya siguradong matipid ito sa gastos. Ngayon, ginagamit na ito ng Iran para atakihin ang mga oil tanker sa Gulpo, karamihan ay mga oil tanker na sibilyan at walang proteksyon. Sa ngayon, di pa tiyak kung ginamit na ng US ang alinman sa mga sasakyang dagat na ito sa opensibang pag-atake. Pero alam nating kaya nila yon. Ngayon, lihim ang US sa paggamit nila nito. Pero alam nating mahigit 4 oras na silang nag-operate sa operasyong ito. Panahon lang ang makakapagsabi kung kayang buksan ng mga drone ang kipot. Dahil ang kipot ng Hormuz ang pinakamahalagang bagay sa mundo ngayon. Hindi lang sa digmaang ito. Yun ay, dahil kung titingnan mo ang rehiyon ng Persian Gulf, hawak nito ang humigit kumulang 60% ng napatunayang reserba ng langis sa mundo at mahigit 40% ng reserba ng natural gas. Ibig sabihin, wala nang ibang lugar sa mundo na kasing siksik ng langis at gas sa isang rehiyon tulad nito. Ngayon, ang nagpapalala pa sa sitwasyon ay ang katotohanan ng karamihan ng langis at gas na ito ay dumadaan sa Strait of Hormuz na mga 20 milya lang ang pinakakitid na bahagi. Tingnan natin kung anong ibig sabihin nito sa mga numero at kung sino ang naapektuhan. Makikita sa chart na halos 20% ng pandaigdigang kalakalan ng langis ay dumadaan sa kipot bago ang digmaan. Sa kaliwa ng chart, makikita mo ang mga bansang nag-e-export ng langis na yon. At sa kanan naman, makikita mo ang mga bansang tumatanggap ng langis na yon. Ngayon, napansin mo ba ang isang bagay na interesante? Karamihan ng mga bansang kumukuha ng langis sa kipot ng Hormuz ay nasa Rusya. Ipaliwanag ko mamaya kung bakit ito mahalaga. Bago ang lahat, silipin muna natin ang parehong datos sa ibang anggulo. Sa ngayon, sinusuri natin kung aling bansa ang bumibili ng langis mula kipot ng Hormuz. Tama? Ngayon, tingnan naman natin kung gaano karami ng langis ng isang bansa ang nagmumula sa kipot ng Hormuz. Ibig sabihin, kung gaano sila kadependent sa kipot na yon. Ipinapakita nito kung aling mga bansa talaga ang ramdam ang epekto. Nasa itaas ang Hapon. 73% ng kanilang inaangkat na langis ay galing sa kipot. Timor Korea, 70% Taiwan, 60% India, 60% Thailand, 55 Tsina, 40 Pilipinas, 38 Singapore, 30 nasa pinakailalim ang US, mas mababa sa 10%, kaya hindi ito masyadong umaasa sa Strait of Hormuz. Hindi ibig sabihin na hindi naapektuhan ng Estados Unidos. Pero karamihan ng langis ng US ay hindi naman galing sa strait. Ngayon, ipinapakita lang ito ang direktang kalakalan. Kung may tanker mula Strait of Hormuz na dumiretso sa isang bansa, makikita natin ito sa chart. Pero hindi pa yon ang lahat, dahil maraming bansa ang hindi direktang naapektuhan. Halimbawa, may tanker mula Strait of Hormuz papuntang India sa refinery. Pagkatapos, ipoproseso ng refinery sa India ang langis at ipadadala ito sa ibang bansa tulad ng Pilipinas. Ibig sabihin, umaasa pa rin ang Pilipinas sa strait, pero wala ito sa chart na nakita natin. Tingnan din natin ang hindi direktang pagkakalantad. Ito ang buong larawan, at mas lumalala pa ito.
Tumataas ang Pilipinas mula 38% hanggang 73% kapag isinama natin ang hindi direktang kalakalan ng langis. Ang Taiwan ay umaabot sa 80%. Pero para sa Taiwan, mas malala pa ang sitwasyon dahil sa semiconductor. Umaasa ito sa isang maliit pero mahalagang bagay na kadalasang di pinapansin ng tao. Helium. Tatalakayin natin ito mamaya sa video. Pero dito, mayroon din tayong South Korea sa 70%, China at Vietnam sa 60% at 50%. Ngayon, may isa pang bahagi ng kwento, ang strategic reserves. May mga bansang may pera kaya nagimbak sila ng langis. Yung iba, wala. Makikikita natin sa larawang yon kung gaano kalala ang sitwasyon sa bawat bansa. Kaya tingnan natin ito. Kung sisimulan nating tingnan ang mga reserba, alam natin ang Japan ay may higit sa 250 araw ng strategic reserve na pinagsama ang reserba ng gobyerno at syempre, pati na rin ang pribadong reserba. Malaki yon. Kaya kahit na malaki ang kinukuhang langis ng Japan mula sa Strait of Hormuz, hindi sila kasing hirap ng mga bansang tulad ng Bangladesh at Pakistan na nasa ibaba ng SART. Sa simula ng digmaan, 2 linggo na lang ang natitirang langis ng mga bansang ito. Kaunti lang ito dahil halos 1 buwan na mula na magsimula ang digmaan. Ngayon, hindi pa ubos ang langis sa mga bansang ito. Pero lumala na ang kanilang sitwasyon. Nagpatupad ang Bangladesh ng nationwide na pagsasara ng paaralan at planadong brownout. Sa Pakistan, inutusan ng kalahati ng empleyado sa gobyerno na magtrabaho mula bahay. Nagsara rin sila ng paaralan at binawasan ang trabaho sa pribadong kumpanya mula 5 araw kada linggo, naging 4 na lang. At katulad na sitwasyon ang nakikita natin sa Sri Lanka, isa sa mga bansang wala sa SART dahil hindi ko nahanap ang datos. Pero, nagrarasyon din sila ng gasolina. Binawasan din nila ang kanilang araw ng trabaho, katulad ng ginawa ng Pakistan. Nakikikita natin ang mahahabang pila sa labas ng mga gasolinahan sa halos lahat ng bansang natalakay natin. Ngayon, sa kabutihang palad, may ilang supply ng langis na bumabalik na, hindi mula sa Strait of Hormuz, kundi idinadaan na sa Red Sea. Kita mo, ang mga bansa tulad ng Saudi Arabia ay may pipeline na dumadaan sa buong bansa nila. Kaya mula sa silangan, mula sa Strait of Hormuz, dumadaan ito papuntang kanluran hanggang sa Red Sea. Pinapapadaan lang nilang langis sa bansa at ikinakarga sa mga tanker sa mga daungan sa Red Sea. Ang kapansin-pansing bahagi rito ay itinayo ng Saudi Arabia, ang pipeline ng Iran-Iraq War noong dekado 80, kung saan nasara rin ang Strait of Hormuz. Kahit noon, hindi pa rin ito sapat sa kulang na supply. Tingnan ng SART sa screen. Ipinapakita ng SART ang supply ng langis mula sa Saudi Arabia na dumadaan sa Strait of Hormuz at yung dumadaan sa Red Sea. Ang bahagi ng Red Sea ay kulay itim. Noon pa man, ginagamit na ng Saudi Arabia ang rutang Red Sea, pero hindi ganong kalaki. Ngayon, matapos halos mawala ang bahagi ng Strait of Hormuz. Pero ang bahagi ng Red Sea ay lumaki ng husto. Pero kahit ganon, mas mababa pa rin ito sa kalahati ng ini-export ng Saudi Arabia bago ang digmaan. At bukod pa sa Saudi Arabia, ang UAE ay may pipeline din na tumatawid sa kanilang bansa na lumalampas sa Strait of Hormuz. Pwedeng dumaan ang mga tanker sa kabilang bahagi ng kipot, kunin ang langis at umalis. Pero kahit yon, hindi pa rin sapat para mapunan ang supply na inilabas ng UAE bago ang digmaan. Pero mayroon pa rin tayong mga bansa tulad ng Kuwait, Bahrain at Qatar na wala talagang ibang opsyon kundi gamitin ang Strait of Hormuz. Halos natigil ang pag-export nila ng langis. Krudong langis lang ang tinutukoy natin dito. Pero may isa pang mahalagang yaman na dumadaan sa Strait of Hormuz na hindi masyadong pinag-uusapan ng mga tao. At yon ay LNG, Liquefied Natural Gas. Halos 1/5 bahagi ng kalakalan ng LNG sa mundo ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Kaya katulad ito ng kalakalan ng krudong langis. Tulad ng krudong langis, may mga bansang sobrang pag-asa sa kalakalang ito. Nakukuha ng Pakistan ang 79% ng LNG nila mula sa Strait of Hormuz, habang 72% naman sa Bangladesh. At iyan mismo ang dahilan kung bakit nakikita natin silang gumagawa ng matitinding hakbang. Dahil hindi lang langis ang naubos sa kanila. Naaharap din sila sa parehong problema pagdating sa LNG. Meron ding India, Taiwan, China, Singapore, na hanggang ngayon ay lubang umaasa pa rin. Di kasing taas ng Pakistan at Bangladesh, pero ramdam pa rin ang hirap. Ngayon, sa ibaba ng chart na ito, makikita ang Europa. Hindi ganong dependent ang Europa sa Strait of Hormuz,
Pero dito, nagiging komplikado. Tingnan ang chart na ito. Ipinapakita nito ang imbakan ng LNG ng EU kumpara sa nakaraan 5 taon, na sinusukat tuwing pagtatapos ng Pebrero o pagkatapos ng taglamig. Ngayon, ang target ng EU sa katapusan ng Pebrero ay umabot sa 70% ang laman ng imbakan. Kadalasan, hindi nila naabot yon kahit ito ang layunin. Ngayon, nakita nating bumaba ito sa 30% na magsimula ang digmaan ng Russia at Ukraine. Simula noon, lampas 50% ito lagi. Pero ngayon, ito na ang pinakamababa sa 5 taon. Maraming dahilan kung bakit. Mas kaunti na ngayon ang gas na natatanggap ng EU mula Russia kaysa bago ang digmaan sa Ukraine. Kaya malaking bagay ito. Pangalawa, mas malamig kaysa karaniwan ang nakaraang taglamig para sa mga bansang Europeo. Kaya mas mabilis na ubos ang mga reserba kaysa dati. At bukod pa dyan, mas marami na ring ine-export na gas ang EU papuntang Ukraine kumpara nung bago nagsimula ang digmaan. Kaya nakakaapekto rin yon sa kung gaano karami ang naimbak nila para sa sarili nila. Pero nadudulot ng malaking problema ang mababang antas na ito dahil ang plano ng EU ay punuin muna ang imbakan bago dumating ang taglamig. Para magawa iyon, kailangan nilang bumili ng sobra sa kailangan nila sa merkado. At sa ngayon, magiging problema yon dahil makikipag-agawan na sila sa mga bansang Asyano na desperadong kailangan ng LNG para mapalitan ng supply mula sa Strait of Hormuz. Kahit bago ang digmaan, hindi naman ganun karami ang supply ng EU na galing sa Strait of Hormuz. Ngayon, mas marami nang mamimili ang pinagkukunan nila ng supply dahil gusto rin ito ng mga bansang Asyano. At kapag biglang tumaas ang demand habang nananatiling pareho lang ang supply, siguradong tataas ang presyo para sa lahat. Sa Europa, hindi natin dapat kalimutan ng Brexit dahil lahat ng datos na tinitingnan natin ay mula sa EU. At sa kasamaang palad, hindi nasakop ng datos ng EU ang UK. Kaya tingnan natin ang UK mismo. Magandang balita para sa UK dahil mas mababa sa 2% ng LNG nila ang galing sa Strait of Hormuz. Kaya sa ganung aspeto, ligtas sila. Pero may iba silang problema na halos kapareho ng Europa. Masyado nang mababa ang kanilang imbakan. Tingnan mo itong chart na ito. Halos hindi makita ang imbakan ng UK kumpara sa ibang bansang Europeo at kakaunti rin ang reserba nila para sa konsumo tuwing taglamig. Ayon sa datos ng UK Reserves, may halos 1.5 araw lang sila ng peak na konsumo tuwing taglamig. Kaya kung wala nang dumarating na gas, na syempre hindi naman talaga mangyayari. Pero kung sakaling mangyari, kung walang bagong supply na pumapasok, maubusan ng gas ang UK. Ulit, hindi talaga ginawa ang UK para mag-imbak ng gas. Parang ilog lang. Tuloy-tuloy ang dating ng gas. Pero nagdudulot ito ng problema, lalo na ngayong panahon. Halimbawa, kung ikaw ay bansang tulad ng Hapon na may marami nakaimbak na langis, magagamit nila ito para hindi masyadong maramdaman ang pagtaas ng presyo. Maaari nilang pababay ng presyo sa kanilang bansa at baka pati na rin sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanilang strategic reserves. Wala ang opsyong yung sa UK, kaya kailangan nilang patuloy na bumili ng gas. At sa kasamang palad, tataas ang presyo ng gas dahil nariyampa rin ang demand at bumaba ng malaki ang supply. Sa katunayan, based sa mga ulat mula sa UK, mukhang tumaas na ng 50% ang presyo ng gas sa bansa kumpara noong Pebrero. Ramdam agad ang sakit ng inflation. Sa ngayon, langis at gas pa lang ang napag-uusapan. Pwede mo itong tawagin na lifeblood na makabagong ekonomiya. Pero kailangan din nating pag-usapan ang tunay na lifeblood, pagkain. Ito ang lifeblood ng ekonomiya at bawat tao at apektado rin ito. Sigurado akong alam mo ng pinaka-obvious. Tataas ang presyo ng pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng langis na kailangan sa transportasyon, pagproseso at distribusyon. Kaya, ang presyo ng fuel ay napapataas din ang presyo ng pagkain. Pero may isa pang hindi masyadong napag-usapang dahilan, ang abono. Alam mo, halos 1/4 ng abono sa mundo ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Katulad ng oil tanker, hindi na rin makadaan ang mga barko ng abono ngayon. Ibig sabihin, tumataas ang presyo, bumababa ang supply. At ito ang pinakamasaklap na bahagi. Nangyayari ito sa panahon na mas kailangan ng mga magsasaka ang abono kasi panahon na yon ng pagpaplano. Ngayon, gusto ko lang magbigay ng paalala dito. Hindi ako eksperto o magsasaka. Nagsasalita lang ako based sa pananaliksik ko. Ngayon ay panahon ng pagpaplano ng mga magsasaka sa Hilagan Hemisphere. At ito rin ang panahon kung kailan pinakamalakas silang gumamit ng abono. Kaya talagang kailangan nila ito.
at sobrang tumataas ang presyo. Tingnan mo ang mga presyo ng abono. Noong Marso, halos tuwid ang pagtaas ng presyo. Gaya ng sabi ko, hindi ako magsasaka. Pero alam kong hindi malaki ang kita sa pagsasaka. Kapag tumaas ang presyo ng isa sa pinakamahalagang kailangan mo, kadalasan wala ka nang magagawa, kundi itaas din ang presyo ng pagkain. Dapat mong itaas ang presyo ng pagkain para kumita sa pagsasaka. At nalaman ko ring may ibang gamit palang helium bukod sa mga lobo na hindi ko alam dati. Pero sa totoo lang, napakahalaga nito sa paggawa ng semiconductors na sigurado akong alam nyo na napakahalaga para sa lahat ng gamit natin pagdating sa electronics. Halos lahat ng nasa paligid ko ay may semiconductor, maliban siguro sa boteng ito ng tubig. Ginagamit din ang helium sa MRI machine. Maraming ospital, kabilang ang mga ospital dito sa US, ang umaasa sa helium mula gitnang silangan. Pero malaki rin ang sariling produksyon ng helium ng US, kaya maganda ito. Tiyak na tataas ang presyo sa buong mundo kapag nawala ang supply, na magiging problema para sa mga bansang walang sariling helium.